Isang mapagpalang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay nagmamasid at ang bawat pinto ay may dalang bitag. Maghanda kayong humawak ng mahigpit dahil ang kwentong ibabahagi ko ay magpaparanas sa inyo ng takot na hindi nyo malilimutan. Kaya naman, ihanda na ang inyong sarili dahil sisimulan na natin ang kwento ngayong gabi. Matapos ang ilang buwang paghahanap ng matitirhan, napadpad ang pamilya ni Lorna sa isang liblib ngunit magandang bahagi ng Siquijor. Isang nakaraang ahente, si Mark na isang mapang-akit na real estate agent, ang nag-alok sa kanila ng isang napakalaking lumang bahay na bato sa halagang halos ipamigay na. Bagamat may kakaibang bigat sa hangin nang una nilang matapakan ang bakuran, naging masaya pa rin si Mario dahil sa wakas ay may sarili na silang ari-arian. Ang dalawang bata na sina Ella at Junjun ay agad na nagtakbuhan sa malawak na damuhan, habang si Lorna naman ay tahimik na nagmasid sa mga bintanang gawa sa kapis. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanila ang isang matandang kapitbahay na naglalakad ng marahan, si Aling Nena, na may bit-bit na basket ng mga sariwang prutas. May bahid ng pag-aalala ang kaniyang mga mata habang nakatitig sa naglalakihang pinto ng lumang bahay na tila ba may binabasa siyang babala doon. Sinubukan niyang kausapin si Lorna ng pabulong tungkol sa kasaysayan ng lupain. Ngunit bago pa man niya matapos ang kaniyang sasabihin ay biglang sumulpot si Mario upang magpasalamat. Sa kabila ng maayos na pagtanggap, iniwan sila ni Aling Nena na may bit-bit na mabigat na babala na huwag silang magpapadala sa mga kakaibang ingay. Pagsapit ng unang gabi, ang buong pamilya ay nagtipon sa malawak na sala upang maghapunan sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lumang bumbilya. Si Lorna ay nakaramdam ng kakaibang panginginig sa kaniyang katawan. Isang pakiramdam na tila ba may mga mata na nakatitig sa kanila mula sa itaas ng hagdanan. Kahit na mainit ang panahon sa labas, ang hangin sa loob ng bahay ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, tuyot at may amoy ng lumang kahoy. Sinubukan niyang balewalain ang lahat at itinuon na lamang ang pansin sa pagkain, habang ang kaniyang asawa ay abala sa pagpaplano ng mga kumpuni. Upang masigurong ligtas ang estruktura ng bahay, ipinatawag ni Mario kinaumagahan ang isang kilalang lokal na karpintero sa bayan, si Mang Tibo, na may bit-bit na mga luma at kinakalawang na kagamitan. Pagkababa pa lamang ng karpintero sa kaniyang lumang tricycle, napansin agad nito ang kakaibang disenyo ng mga pundasyon na tila ba hindi gawa ng ordinaryong tao. Habang sinusuri niya ang mga haligi sa silong, napansin ni Mang Tibo na ang mga kahoy ay hindi nabubulok, kundi tila ba may sariling tibok ng puso sa tuwing kaniyang pinupukpok. Agad siyang umakyat at sinabihan si Mario na may hindi magandang puwersa ang nakakapit sa bawat sulok. Dahil sa lumalalim na kutob ng kaniyang asawa, nagpasya si Lorna na humingi ng tulong sa simbahan upang basbasan ang kanilang bagong tirahan bago lumala ang sitwasyon. Dumating si Father Noel
isang paring may sapat na gulang at karanasan sa mga espiritual na labanan, dala ang kaniyang banal na tubig at krusipiko. Habang binabaybay ng pari ang bawat silid, napansin niya na ang banal na tubig ay agad na natutuyo sa tuwing tumatama ito sa mga dingding ng bahay. Nang makarating sila sa tapat ng isang malaking lumang aparador sa ikalawang palapag, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang aparador na iyon ay gawa sa maitim na kahoy ng Nara. May mga ukit ng mukha ng mga taong tila nagdurusa at umiiyak sa sakit. Napansin ng 8 taong gulang na si Junjun na ang mga mata sa ukit ay tila sumusunod sa kaniyang bawat galaw tuwing siya ay dadaan. Sinubukan itong buksan ni Mario, ngunit napakabigat ng mga pinto nito na tila ba may humihila mula sa kabilang panig ng madilim na espasyo. Si Father Noel ay nagsimulang magdasal ng taimtim, ngunit ang kaniyang boses ay unti-unting nabaon sa biglang katahimikan na bumalot sa buong silid. Habang lumilipas ang mga araw, ang kapaligiran ay lalong naging mapanglaw at ang mga gabi ay tila humahaba para sa buong pamilya ni Lorna. Si Ella, ang kaniyang panganay na anak, ay nagsimulang magreklamo na naririnig niya ang isang matandang babae na bumubulong mula sa loob ng aparador. Ang bulong na ito ay tila isang oyayi na nag-aanyaya sa kanya na pumasok sa loob upang makakita ng mga magagandang laruan. Sinubukan ni Lorna na pakalmahin ang anak, ngunit deep inside ay alam niyang may seryosong panganib na nagbabanta sa kanilang kaligtasan sa bahay na ito. Eksaktong 1 linggo matapos silang lumipat, ang orasan sa sala ay tumunog ng 12:00 ng gabi na siyang naging hudyat ng pagbabago ng lahat. Ang mga anino sa dingding ay nagsimulang humaba at mag-iba ng hugis, habang ang sahig ay naging malambot na tila ba gawa sa laman ng tao. Nagising si Lorna sa isang malakas na kalampag na nagmula sa pasilyo, at nang kaniyang buksan ang pinto, napagtanto niyang wala na sila sa karaniwang mundo. Ang bahay na kanilang itinuring na kanlungan ay nagsisimula ng magpakita ng tunay at nakakakilabot nitong mukha sa kanila. Nang subukan ni Lorna na pumunta sa silid ng kaniyang mga anak upang tingnan ang mga ito, laking gulat niya nang ang pinto ay bumukas patungo sa kusina. Ang kusina na dati ay maayos ay napuno ng amoy ng nabubulok na karne, at ang mga kagamitan ay nakalutang ng bahagya sa hangin. Tinawag niya ng malakas ang pangalan ni Mario, ngunit ang tinig ng kaniyang asawa ay narinig niya mula sa kisame, tila napakalayo at humihingi ng saklolo. Ang bawat hakbang na kaniyang ginagawa ay tila nagpapabago sa buong arkitektura ng bahay na kanilang tinitirhan ngayon. Samantala, si Mario ay nagising sa loob ng banyo, ngunit nang buksan niya ang pinto upang lumabas, natagpuan niya ang sarili sa isang mahabang hagdanan. Ang hagdanang ito ay tila walang katapusan, paitaas at paibaba, at ang mga baitang ay gawa sa mga lumang buto ng tao na natatakpan ng makapal na alikabok. Sinubukan niyang bumaba ng mabilis, ngunit habang siya ay tumatakbo,
ang hagdan ay lalong humahaba at ang hangin ay nagiging mas masangsang. Ang kaniyang mga paa ay nagsimulang mapagod, ngunit alam niyang hindi siya maaaring huminto dahil may sumusunod sa kaniya. Sa kabilang dako, si Ella at Junjun ay magkahawak kamay na nakatayo sa gitna ng kanilang silid habang ang mga bintana ay nagbabago ng tanawin. Sa halip na ang madilim na bakuran ng Sikihor ang makita, ang mga bintana ay nagpapakita ng mga mukha ng mga taong putla at duguan. Ang mga taong ito ay ang mga nakaraang nanirahan sa bahay na matagal nang idineklarang patay o nawawala ng mga awtoridad sa bayan. Ang mga multo ay nakatitig sa dalawang bata. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw na tila nagsasabing wala nang pag-asang makalabas pa sila. Dahil sa lumalalang takot, nagpasya si Lorna na bumaba sa sala upang doon magkita-kita ang buong pamilya at makagawa ng paraan upang makatakas. Subalit, sa tuwing mararating niya ang huling baitang, ang sala ay biglang maglalaho at mapapalitan ng panibagong silid na puno ng mga lumang salamin. Sa bawat salamin, hindi ang kaniyang sariling mukha ang nakikita, kundi ang larawan ng isang matandang babae na may mahabang puting buhok at nanlilisik na mga mata. Ang matandang babae sa aparador ay unti-unti nang lumalabas upang kunin ang kaniyang mga bago at sariwang biktima. Naramdaman ni Mario ang matinding pagod at kawalan ng pag-asa nang mapagtanto niyang ang bahay ay may sariling isip na naglalaro sa kanilang katinuan. Ang mga dingding ay tila humihinga, sumisikip at lumalawak ng sabay sa kaniyang sariling paghinga, na tila ba sila ay nasa loob ng isang tiyan. Sinubukan niyang saksakin ang dingding gamit ang kaniyang dalang patalim, ngunit ang lumabas doon ay malapot at maitim na dugo na may kasamang hiyaw ng sakit. Ang hiyaw na iyon ay bumasag sa katahimikan ng gabi at nagpayanig sa buong estruktura ng gusali. Sa gitna ng kaguluhan, nakarinig si Lorna ng isang mahinang iyak mula sa dulo ng pasilyo, at nang kaniyang lapitan ito, nakita niya si Junjun na nakaupo. Subalit, nang kaniyang hawakan ang balikat ng anak, napansin niyang ang balat nito ay napakalamig at ang mga mata ay purong itim na walang balintataw. Ang nilalang nakaharap niya ay hindi si Junjun, kundi isang aninong gaya ng kaniyang anak na ipinalit ng madilim na kapangyarihan ng bahay. Sumigaw si Lorna sa takot at agad na tumakbo palayo, habang ang anino ay dahan-dahang tumatawa ng nakakakilabot. Si Ella naman ay unti-unting nahihila patungo sa direksyon ng lumang aparador na ngayon ay bukas na ang magkabilang pinto ng kusa. Isang maitim na usok ang lumalabas mula sa loob nito na may kasamang mga boses ng mga batang umiiyak at nagmamakaawang pinalaya. Ang matandang babae sa aparador ay nagpakita ng kaniyang totoong anyo. Isang kalansay na natatakpan ng nabulok na laman at may mahahabang kuko. Inabot niya ang kaniyang kamay kay Ella, at dahil sa takot at hipnotismo, ang bata
ay hindi na nakagalaw sa kaniyang kinatatayuan. Nang magtagpo sa wakas sina Lorna at Mario sa isang silid na walang pinto, kapwa sila nakaramdam ng matinding panghihina at kawalan ng direksyon. Ang buong paligid ay patuloy na nagbabago. Ang kisame ay bumababa, habang ang sahig naman ay tila lumulubog sa isang malalim na balon ng kadiliman. Alam nilang dalawa na kung hindi sila makakahanap ng tulong sa labas, tuluyan na silang lalamunin ng bahay na ito na ayaw silang palayasin. Ang kanilang tanging pag-asa ay ang makahanap ng paraan upang masira ang sumpa bago sumikat ang araw. Kinaumagahan, napansin ni Aling Nena na walang anumang usok o palatandaan ng buhay na lumalabas mula sa kusina ng pamilya ni Lorna. Dahil sa kaniyang lumang hinala, agad niyang tinawag si Mang Tibo at si Father Noel upang pasukin ang bahay at tingnan ang kalagayan ng mga ito. Kasama rin nila ang isang matandang albularyo na si Isko na may dalang mga ugat ng halaman, langis at mga mahiwagang aklat ng orasyon. Habang papalapit sila sa pintuan, naramdaman ni Albularyo Isko ang isang napakalakas na harang ng negatibong enerhiya na nakapalibot sa buong lote. Sumubok si Mang Tibo na gamitin ang kaniyang malaking palakol upang sirain ang pangunahing pinto, ngunit sa bawat hampas niya ay walang anuman gasgas ang naiwan. Ang kahoy ay tila bakal sa katigasan at ang tunog na nalilikha ay parang isang taong tinatamaan sa dibdib ng malakas na puwersa. Si Father Noel ay nagsimulang magbasa ng mga Latin na panalangin habang isinasaboy ang natitirang banal na tubig sa mga bintana ng bahay. Biglang nagbago ang kulay ng langit sa itaas ng bahay. Naging kasing itim ng uling kahit na tanghaling tapat sa buong bayan. Nang makahanap ng isang maliit na siwang sa may kusina, nagtagumpay silang apat na makapasok sa loob, ngunit ang siningil sa kanila ay isang kakaibang mundo. Ang loob ng bahay ay walang kinalaman sa panlabas nitong anyo. Ito ay isang malaking labirinto ng mga nabubulok na dingding at pasilyong walang katapusan. Si Albularyo Isko ay nagpahid ng mahiwagang langis sa kaniyang mga mata upang makita ang totoong daan, at doon niya napansin ang mga kaluluwa. Ang mga kaluluwa ng mga nakaraang biktima ay nakakadena sa mga haligi ng bahay, patuloy na hinuhutot ang kanilang mga natitirang lakas. Habang naglalakad ang grupo sa madilim na pasilyo, biglang nakarinig si Mang Tibo ng boses ng kaniyang yumaong asawa na tinatawag siya mula sa isang silid. Dahil sa biglang emosyon, humiwalay siya sa grupo at tumakbo patungo sa direksyon ng boses kahit na pinipigilan siya ni Isko. Pagkapasok niya sa silid, ang pinto ay biglang sumara ng napakalakas at ang kaniyang mga kasamahan ay nakarinig na lamang ng isang matinding tili. Nang muling mabuksan ang pinto, wala na si Mang Tibo. Tanging ang kaniyang palakol na puno ng sariwang dugo ang naiwan sa sahig. Ang pagkawala ng karpintero ay nagdala ng mas matinding takot sa tatlong natitirang saklolo.
Ngunit alam ni Father Noel na hindi sila maaaring umatras ngayon. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa marating nila ang sala, kung saan nakita nila sina Lorna at Mario na nakaupo ng tuwid. Subalit, bago pa man sila lumapit, itinaas ni Isko ang kaniyang kanang kamay upang pigilan ang pari dahil may napansin siyang kakaiba sa dalawa. Ang mga mukha ni na Lorna at Mario ay tila gawa sa wax, walang emosyon, at ang kanilang mga balat ay unti-unting natutuklap. Ang dalawang figura sa sala ay mga huwad na nilalang na nilikha ng bahay upang linlangin ang mga pumasok na saklolo upang sila naman ang makuha. Ang totoong Lorna at Mario ay kasalukuyang nakakulong sa loob ng lumang aparador sa itaas. Unti-unting hinihigop ang kanilang mga kaluluwa ng matandang babae. Biglang umatake ang mga aninong huwad ni na Lorna at Mario. Ang kanilang mga braso ay humaba at naging matatalas na galamay na may kuko. Ginamit ni Isko ang kaniyang mga orasyon habang si Father Noel ay itinataas ang kaniyang krus upang labanan ang mga ito. Sa kabila ng kanilang pagtatanggol, ang lakas ng bahay ay napakalaki dahil sa rami ng mga kaluluwang kaniyang nakain sa nakalipas na mga dantaon. Si Aling Nena, na hindi na nakayanan ang takot at ang amoy ng kamatayan, ay biglang tumakbo pabalik sa pinto upang sumubok na makatakas mag-isa. Ngunit ang sahig sa kaniyang tinitapakan ay biglang bumuka na, tila isang malaking bibig na may matatalas na ngipin na gawa sa mga pako. Isang iglap lang ay nabaon si Aling Nena sa ilalim at ang kaniyang huling sigaw ay tuluyang nabaon sa katahimikan. Sina Father Noel at Albularyo Isko na lamang ang natira sa loob ng nagngangalit na estruktura na tila ba naramdaman ang pag-atake ng dalawa. Ang mga dingding ay nagsimulang maglabas ng mainit na likido na tila asido na sumisira sa bawat kagamitang matamaan nito sa paligid. Batid ni Isko na ang tanging paraan upang matapos ang sumpa ay ang masira ang lumang aparador na siyang pinakapuso ng buong nilalang. Kaya naman, sa kabila ng mga sugat at pagod, nagsimula silang umakyat patungo sa ikalawang palapag kung saan naghihintay ang pinakamalaking panganib. Pagkarating nila sa tapat ng silid kung saan matatagpuan ang lumang aparador, nakita ni na Father Noel at Isko ang isang nakakakilabot na tanawin doon. Ang buong silid ay nababalutan ng mga ugat ng puno na kulay itim at may dugong dumadaloy sa loob ng mga ito, nakakonekta sa aparador. Si Ella at Junjun ay nakalutang sa hangin. Ang kanilang mga katawan ay nakakabit sa mga ugat na tila ba kinukuha ang kanilang kabataan. Sa gitna ng aparador ay nakatayo ang matandang babae na siyang pinaka-engkanto o diwa ng buhay na bahay na ito. Sumugod si Father Noel, dala ang kaniyang Biblia at nagsimulang magbasa ng mga huling panalangin ng pagpapalayas sa masamang espiritu sa silid. Ang bawat salitang kaniyang binitawan ay tila nagdudulot ng sunog sa mga ugat ng puno na nagpahirap sa matandang babae na sumigaw ng napakalakas.
Habang abala ang pari, si Albularyo Isko naman ay nagwisik ng kaniyang mahiwagang langis sa 4 na sulok ng aparador upang putulin ang koneksyon nito sa lupa. Ang bahay ay nanginginig ng malakas. Tila isang lindol ang nagaganap sa buong paligid ng Siquijor. Mula sa loob ng aparador, biglang lumabas sina Lorna at Mario na tila mga bangkay na naglalakad. Ngunit may kaunti pa silang kamalayan sa kanilang mga mata. Nakita ni Lorna ang kaniyang mga anak na nahihirapan at sa pamamagitan ng natitirang lakas ng isang ina, sinubukan niyang gumapang patungo sa kanila. Ang kaniyang asawa na si Mario ay sumubok ding tumayo upang tulungan ang pari, ngunit ang kaniyang mga binti ay unti-unti nang nagiging kahoy. Ang sumpa ng bahay ay mabilis na kumakalat sa kanilang mga katawan, ginagawa silang bahagi ng estruktura nito. Naglabas si Isko ng isang matandang anting-anting na gawa sa tanso at kaniyang isinaksak ito sa gitna ng lumang aparador upang tuluyang mapatay ang diwa nito. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula sa ukit ng mga mukha, kasunod ng isang pagsabog na nagtapon sa kanilang lahat sa sahig. Ang matandang babae ay uwente-unting natunaw at naging abo, at ang mga ugat na nakakabit sa mga bata ay naputol ng sabay-sabay. Mukhang nagtagumpay ang kanilang plano at ang katahimikan ay muling bumalik sa loob ng lumang bahay na bato. Dahan-dahang tumayo si Lorna at niyakap ang kaniyang 2 anak, na sa wakas ay nagising na mula sa kanilang mahabang pagkakatulog at takot. Si Mario naman ay nakaramdam ng pagkawala ng bigat sa kaniyang katawan at ang kaniyang mga binti ay bumalik sa normal na anyo ng tao. Nagpasalamat sila ng lubos kay Father Noel at kay Albularyo Isko dahil sa pagsasakripisyo ng mga ito upang sila ay mailigtas sa kamatayan. Nagpasya silang agad na lumabas ng bahay at huwag nang lilingon pa sa nakaraang buong gabi ng lagim. Habang naglalakad sila patungo sa pangunahing pinto upang lumabas sa wakas, napansin ni Isko na ang daan ay tila masyadong madali at walang anumang balakid. Ang kaniyang kutob ay muling gumising dahil ang isang nilalang na nabuhay ng 50 taon ay hindi ganoon kadaling mamatay sa isang anting-anting lamang. Nang hawakan ni Mario ang hawakan ng pinto at kaniyang buksan ito, laking gulat ng lahat sa kanilang nakita sa labas. Sa halip na ang bakuran at ang kalsada ng bayan, ang nakita nila ay ang parehong sala ng bahay. Paulit-ulit nilang binuksan ang bawat pinto at bintana, ngunit bawat isa ay naghahatid lamang sa kanila, pabalik sa gitna ng parehong madilim na sala. Ang kanilang mga mukha ay napuno muli ng matinding takot nang mapagtanto nilang ang kanilang tagumpay. Kanina ay isang ilusyon lamang na nilikha ng bahay. Ang bahay ay naglalaro sa kanila. Binigyan sila ng kaunting pag-asa upang mas maging matamis ang kanilang takot sa oras ng totoong paglamon. Ang boses ng matandang babae ay muling narinig, nagtatawanan mula sa bawat dingding ng silid. Si Father Noel ay napaluhod na lamang sa pagod. Ang kaniyang krusipiko
ay biglang nabali sa dalawa na tila ba nawalan na ng kaniyang banal na lakas. Si Albulario Isko ay napasuka ng dugo dahil sa matinding ganti ng masamang kapangyarihan na kaniyang sinubukang labanan at puksain kanina. Ang pamilya ni Lorna ay nagkapit-bisig sa gitna ng sala habang ang mga dingding ay dahan-dahang lumalapit upang tuluyan na silang durugin at lamunin ng buo. Wala nang daan palabas at ang gabi ay tila wala nang katapusan para sa kanila. Lumipas ang ilang oras at ang buong pamilya kasama ang dalawang saklolo ay tuluyan ng hindi makagalaw dahil sa mga galamay na lumabas sa sahig. Ang balat ni na Lorna, Mario, Ella at Junjun ay unti-unting naging katulad ng kulay ng mga lumang dingding ng bahay, tuyot at walang buhay. Ang kanilang mga mata ay naging blangko at ang kanilang mga alaala ay isa-isang kinuha ng buhay na nilalang na kanilang tinitirhan ngayon. Sila ay naging bahagi na ng kasaysayan ng bahay, mga bagong mukha na iuukit sa lumang aparador ng Narra. Eksaktong 50 taon matapos ang huling paglamon, ang bahay ay muling natahimik at ang panlabas nitong anyo ay bumalik sa pagiging isang kaakit-akit na ari-arian. Ang mga dugo sa sahig ay naglaho, ang mga sirang pinto ay kusaring naayos, at ang amoy ng kamatayan ay napalitan ng halimuyak ng mga bulaklak. Ang bahay ay muling naghintay sa susunod na biktima na mabibighani sa kaniyang murang halaga at magandang lokasyon sa Pilipinas. Ang kaniyang gutom ay napawi sa ngayon, ngunit ang sumpa ay mananatiling buhay habang may taong matakaw sa salapi. Makalipas ang ilang linggo, isang bagong mag-asawa naman mula sa lungsod ng Davao ang nakatipon ng sapat na pera upang bumili ng kanilang sariling bahay. Ang ahente na si Mark na may parehong matamis na ngiti at suot na mamahaling barong ay dinala sila sa tapat ng parehong lumang bahay na bato. Habang ipinapakita niya ang kagandahan ng sala at ng malawak na bakuran, isang malaking lumang aparador sa ikalawang palapag ang dahan-dahang bumukas ng bahagya. Isang bagong ukit ng pamilya ni Lorna ang makikita sa gilid nito, tila nagbabala sa mga susunod na papasok. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na hindi lahat ng mukhang maganda at mura sa ating paningin ay may mabuting dulot sa ating buhay. Minsan, ang mga bagay na pilit nating kinukuha dahil sa labis na pagtitipid o kasakiman ay may mas mataas na presyo na baka buhay natin ang maging kabayaran sa huli. Mag-ingat tayo sa ating mga pinapasukan dahil baka ang inaakala nating silungan ay siya palang magiging sarili nating libingan sa dulo. Laging maging mapagmasyid at huwag magpadala sa mga alok na tila masyadong maganda para maging totoo sa mundong ito. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Ang inyong presensya ang nagbibigay buhay sa ating komunidad. Kung kayo ay kinilabutan at nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng dark folk horror,
huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating kwento. I-share ninyo ang video na ito at i-click ang notification bell para kasama kayo sa bawat gabi ng takot at sindak. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng kababalaghan, mag-ingat kayo at magandang gabi sa inyong lahat.